Kitang-kita po, halos equal. Pero alam nyo mga kamatsas, nagkapisakan sila sa posisyon na ito. Isang mali lang. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Humahataw ngayon si Niemann sa Sharjah. Pero nakaharap na niya ngayon ang matigas din namang nasa leading points din na si Samuel Shankland ng USA. Nagharap na ang USA versus USA. Pero maitutuloy kaya ni Niemann ang kanyang magandang mga nilalaro dito sa Sharjah? Yan ang aalamin natin sa laro na ito. Mamaya update ko kayo sa standing at meron tayong sasagutan puzzle, may bago tayong puzzle, and shout out. Ang ginawa ni Niemann, nag-E4, C5 si Shankland, Knight F3, E6, nag-D4, capture, Knight F6, Bishop D3, Knight C6, kinapture. So yan po ay typical sa linya na ito, E5 para mailabas mamaya ang bishop, nag-H3 para walang lundag ng knight na makakaistorbo mamaya sa bishop, nag-bishop E6, castle, Knight D7. Yan, interesting. Medyo gumastos ang black dito ng isang tempo. Queen H5. Queen H5. Pinoprovoke talaga ni Niemann na mag G6 pero nag-Queen F6 lang si Niemann. Medyo naninibago po ako sa takbo ng opening nila, no? Kasi dito, kung mag-G6 kasi, magku-Queen E2 lang. Na tipong pinoprovoke talaga ng puti na mag-G6 para mapilitang mag-fianchetto ang black dito. Kasi kung gaganito lang, mawiwik naman ang dark square sa king side. So yan po yung mga ideas. Pag naman nag-Bishop G7 dito, magda-Knight D2, then later on, Knight C4, Rook A D1, yung D6 naman dyan ang itatarget ng puti. Yan po yung mga malalalim na ideas behind the opening. Pero dito, nag-Queen F6 lang si Shankland at nag-Knight D2, Bishop C5, Knight C4. Yan ang interesting. At kinapture ang Bishop, nag-F takes E3. Meron na sanang magandang gagawin dito si Niemann kung nakita niya yung Knight D6 check, magki-King E7, F takes E3, atake muna sa Queen, Queen G6 ilag, Knight to F5 check. Pag kumapture, Queen H4 check muna, Queen F6, and magku-Queen G3 hanggang sa makuha ang Bishop sa F5. At dito, equal ang evaluation bar. Yun nga lang medyo nakakailang sa part ng black kasi kahit papaano, hindi nakapag-castling ang black. Lutang pa rin ang king. Okay? Yan sana. Pero, ang ginawa dito ni Niemann, nag-F takes E3 muna, may atake, Queen E7, at nag-A3. Ayan. Dito medyo kumarga din ng kaunting trap. Pag kumapture sa E5, may Queen C5. Ayun. Mapipin yung knight. Tapos may atake pa sa E3. Yan po ang mga, mga diskartihan nilang mabibigat eh. So, hindi po yun capturein. Nag-A3 lang dito si Niemann at nag-castle, B4. Ayan. Para wala ng Queen C5 mamaya. After Knight takes E5, at nag-F6 naman. Nakita niyo yung flow, no? Dahil wala ng Queen C5, nag-F6 naman para isolid naman yung E5 at hindi na makuha. Nag-Queen E2, Rook A C8, nagbabalak yata dito na mag-B5, tapos si C5, at nag-Rook B1. Preparasyon lang na kung ganun ang gagawin, B5, C5, at least ready na ang tore sa B-file. Nag-Rook D8, forma-forma muna, nag-A4, nag-Knight B6 hinamon, A5, kinapture, capture, Queen F7, nag-capture na, and nag-Rook D1. Sa isip dito ni Niemann, okay, total may double pawn ako, okay lang kung tabla. Kasi medyo slightly worse ang kanyang pawn structure. Kain-kain, Rook D8, pumayag na si Niemann na makipag-exchange. Slightly better lang dito ang black kasi nga may double pawn pero hindi pa naman po convertible talaga na mananalo black dyan. Okay. A6, B5, C5, King G6. Kitang-kita po, halos equal. Pero alam nyo mga kamatsas, nagkapisakan sila sa posisyon na ito. Isang mali lang. Ang hiwaga talaga ng endgame. Nag-H4 si Niemann. Ayun, oh, napakasakit ng ginawa niya.
Mamaya, balikan natin tong portion na to mga kamatsas ha. Nakita dito ni Shankland na compute niya talaga ang tamang tira. Pakiguess nyo yung ginawa ng black. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. H5, good move. Ubos kagad si Niman. Talo kagad. King H3, waiting. Then nag King H6, waiting lang din. King G3, akala ni Niman ay ganun-ganun na lang ang position. Ayan o, napa H5 na lang o. Kasi, pag nag King G3, mag-King H5. Pag nag King H3, mag-G5 na. Lumalabas dito may extra pawn in effect ang black mga kamatsas. Ayan o. Dahil sa pagkaka-double pawn, lumalabas lamang talaga ng isang pawn dito maliwanag. Ayan o. Aatras at aatras eh o. Papasok at papasok. Walang magawa. Fixed na ang mga pawns. King G1 then King G3. Ubus lahat yan. Hanggang sa ubus lahat yung mga pawns na yan. Okay? Kaya, ginawa dito sa pagka-desperado sa position, nag-H5 na lang si Niman, kinapture King F5, and nag-King G7. Dinipensahan muna. Obligado talagang gagalaw ang King, at papaano naman aabutan yan? Wala na. Nakipagsabayan na si Niman, sabayan, capture, at nag-King B7. Dito kasi, hindi pwedeng tutulak ng C7 kasi magku-Queen B6 check muna. Tetempo muna na pagka gumalaw ang king, capturing yan with check. And pag nag-king D7, madali na kahit mag-queen B7, capturing yan po na yan, another pass pawn ang hindi aabutan. Okay? Kung ito naman ang gawin, ganun pa rin. Check pa rin dito. Pagka nagpunta doon, kakapturein with check pa. So yan ang mga teknikan para yung pag-spend, paggastos ng tempo ay talagang effective. Kain na may check pa. Okay? Balik tayo. So, ito ginawa, nag-King B7, B4, check muna. Yun ang masakit, may check lagi eh. Nag-resign na po dito si Niman. Bakit? Kasi kung tatakbo siya dyan, kakapturein with check. Pag nag-King C7, may Queen A6. Pag nag-King B8, then Queen B6, dun pa rin mahuhulog sa may capture with check. Yan ang mga strategy and technique sa subject ng tempo, mga kamatsas. Yung tempo napakahalaga. Okay, balik tayo dito sa portion na nagkamali si Niman. Isang H4 lang oh. Sakit naman nun. Ito tabla kung ang gagawin ng puti ay King H2. Masakit sa mata, parang umatras, parang nagpapassive. Pero yan ang dapat gawin. Ang gagawin dito, halimbawa, baka naiilang dito si Niman na tipong may King G5, magki-King G3 lang eh. At kapag nag-H5, kakapturin lang yan. Basta wag lang yung H4 na ginawa kanina. Pag kinapture yan, King F3, wag i-H4. Pag nag-King H4, King G2. Halimbawa, kung mag-G5, King H2, kung mag-G4, okay lang yan. Wag lang yung tipong may sobrang pawn dyan. Etong F-pawn, babangga pa yan sa ipon eh. Ayan o, yan ang mangyayari dyan. O, pag umatras ka, ganun lang din. Perfect king opposition. So, dapat po mag-aral tayo ng endgame basically sa king and pawn ending. Napaka-importante niyan. Halimbawa, kung mag-F5 dyan, dito lang pala, king F3. Ngayon, kasi pag kinapture, okay lang, no? Halimbawa, kung mag-king F6, waiting, capture, E4 check, perfect opposition. Hindi makakapasok, fortress, hindi makakapasok ang black king dyan. Yun ang importante. Pag nag-King H5, of course, King H3, King opposition. Dapat laging aabangan yung pasok, lagi ka nakatapat. Laging nakaharang na gano'n, kumbaga sa patintero. Sino nakakaalam pa ng patintero? Mga batang 90s eh, no? Yung mga bago ngayon, di na yata alam yung patintero. Puro computer games na ginagawa eh, nalaro eh, no? Yan, okay? So, isang mali lang. Grabe, ang ganda ng isang mali lang. H4, pagtira ng H5, tapos kagad. Obligadong magkakaroon ng sobrang pawn ang black. In effect, one pawn up. Okay, kaya ang lesson dito, ingat tayo sa
pag-move ng pawn lalo na sa endgame. Dapat sukatin nating mabuti. So dapat king h2, pero marami pa po yan ha. May h5 pa dyan, pero kakapturin lang yan, capture and king g3. Pag nakita po yung ganyang position, tabla yan. Kahit anong gawin pa, tabla yan mga kamatsas. Okay, may g6, f5 pa. Kayo na lang mag-explore, pero garantisadong tabla yan. Blunderations ang ginawa ni Niemann. Sayang. Okay, ito po ang standing nila mga kamatsas sa Sharjah. So, ito pa ngayon ang ongoing na malakasang tournament, kaya ito yung subaybayan natin. Nangunguna si Shankland sa score na 5.5 points. Tabla sila kahapon ni Bardia. O ngayon pa lang niya makakalaban yan. Tingnan natin mamaya mga kamatsas. So, Aravin, pangatlo. Okay. At si Niemann ay, pang ilan na si Niemann? Niemann. Natalo kasi si Niemann. Ayun, pang number 16 na lang si Niemann. Naglalaro din pala ang world's youngest grandmaster, Abhimanyu Mishra. Marami pong sumali dito, no? Kasi open Swiss system to. At ang maglalaban sa round number 8 ay sila Bardia and Samuel Shankland. Sa top board. Alexis Sarana and Arjun Erigaisi. Ayan, yung Indian na superstar din nila. Tabata Bey and Suleiman Lee. Ayan, taga Azerbaijan. So yan po mga kamatsas ang update dito sa Sharjah at tingnan natin yung mga susunod pang rounds. Alamin natin kung ano pa yung mga kaganapang mangyayaring. Kapupulutan natin ng mga aral mga kamatsas. Okay? Balik tayo dito sa ating analysis board at sagutan naman natin ang puzzle na iniwan natin nitong nakaraan sa laro nila Carlsen and sino ba nakalaban niya dito? Nakalimutan ko na mga kamatsas. Basta si Carlsen ang naglaro nito eh. Okay? At iniwan natin, it's white to play. Ito po ang tira. Knight takes g5. Walang labis, walang kulang. Threatening matcha sa h7. Capture, h6. Yan ang napaka-importanting tira. Ang ginawa na lang dito ng continuation ng computer ay kinapture na lang yun. Takes. Parang ganito na lang ang ginawa. Bishop h6 and my queen g6. Ayun. So, pero ito ay winning na for white kasi queenless na eh. Bishop g7 then queen takes g5. Etc. mga kamatsas. Okay? Gagawin yan. Queen h5 checking g8 then queen takes d5 with check. Nakita nyo po yung mga teknika. Nandun pa rin tayo sa technique na di pa rin tayo lumalayo sa paggamit ng tempo. Check, king g8 then capture with check. Okay? Ayan. So, dito, paano kung capturein ang pawn sa h6? May rook takes b7. Threatening, matchas. Kung check man, isa lang po yan. Check ulit, angat lang, wala nang check. Okay? Threatening matchas pa rin. Kapag nag-bishop g7 hinarangan, may queen g6. O, pinapakain na nga lang ng computer engine sa h2 eh. Pero pag nag-rook g8, pakita ko na rin, queen h5 check, harang capture matchas. Okay? At ito po ang ating puzzle na iiwan sa video na ito. Ayan mga kamatsas. Okay, habang ina-analyze nyo yan, ito naman ang ating shoutout for today. Ayon sa ating comment picker, kumuha tayo ng 5 na isa-shoutout sa YouTube at 5 din sa Facebook. Mag-comment lang po kayo and share, masa-shoutout na kayo. Pwede kayong mapili ng ating comment picker. Ito ay sila, Cedric Balakit Jr., Munib Sali, Jan Canarias, Comfort Food, Benji Rukawa, Rafael Abelia, Jarfinel Abodia, Nestor Sabith, Maclino Simborski, and Jet Reynard Sandueta. Shout out sa inyong lahat mga kamatsas. Maraming salamat po sa mga naghahanap ng ating Kamatsas merchandise. Punta lang po kayo sa ating Shopee link, ang Kamatsas Sporting Goods Shop. Nandun yung ating mga Kamatsas products. Pili na po kayo, order na, papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.